Dumito naman po tayo mga kababayan, yung mainit ng ulo o mainit na ulo na si Marcoleta. Ayan na. Marcoleta versus Lacson. Why did you choose, for example, Bryce over this guy? You cannot question my opinion. Bakit kasi ang pinagtatang ayoko sabihin, hindi daw niya pinagtatanggol eh, no? Sabi lang ni Marcoleta dito, bakit hindi gawing state witness itong mga diskaya? Outside of this hall, you cannot question my opinion. I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chairman. Ang mangyayari ito, so, mas credible si Bryce. Sabi, ang nangyayari dito, mas may kredibilidad pa si Bryce dito kaysa sa mga diskaya. Eh, mga boss, tingnan nyo naman po ang pagkakaiba ng mga diskaya at nitong si Bryce Hernandez. Rektahan na sinasabi. Walang paputol-putol. Doon sa mga diskaya, I invoke my something-something daw ho. Di ba? 2022 hanggang 2025 lang ang gustong sabihin. Wala yatang hopya kaya nagagalit si Marcoleta. Don Pasi, shout out sa iyo, boss. Tuloy. Yes, at this guy, bakit ganun? Why are we trying to prejudge this? Sandali, boss. Marcoleta, uy. Taong bayan din, halata Halata ng mamamayang Pilipino na hindi karapat-dapat na maging state witness yung mga diskaya na yan. Sabi nga di ba? Hindi dapat sila yung most guilty para gawing state witness. Kaya ito mga kababayan, tingnan nyo yung kay Bryce Hernandez. Yung pagsasauli ng mga gamit, pagsasauli ng mga sasakyan na mamahalin, pati Ferrari isosole, pati yung mga lahat to isosole mga kababayan. Tapos isinisiwalat niya pa yung mga malalaking tao. 'Di ba? Yung mga nasa tuktok, yung mga nasa taas. Kayo po na nakaupo. Yun ang mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Mga boss. Dito pahiro pa yung mga pahiro pa yung mga diskaya. Kesyo daw sasabihin, 25% po sa mga proponent. Kayo 2 to 3% lang po ang kinikita namin ganito. Tapos minsan lugi pa ho. Kung ikaw negosyante, papayag ka, lugi ka, tapos mumultiply mo pa ng 9 na beses yung ganong klase ng negosyo, lugi ka na, mumultiply mo pa. Ako, kung ganon, mga bossing, lalagay ako sa posisyon nila. Tapos meron tayong tinatawag mga kababayan na meron tayong tinatawag na lugi sa pagod. Alam niyo 'yon? 'Di ba? Pag nagnenegosyo ka, hininto ko na bakit? Kumikita naman, kaso lugi sa pagod. Ayoko na. Kung 2 hanggang 3% lang yung kinikita nila, mga kababayan, at merong mga tao na 25% yung kanilang kinikita, walang ginagawa, basta i-deliver mo lang yung pera at basta tatanggap lang sa'yo, lugi ka sa pagod nun. Hindi mo gagawin yun. Malamang ako, sarado ko na yung negosyo kong ganun. Lugi sa pagod No, biruin mo ako, 2% lang. Tapos yung iba, wala namang pagod. Sila, ganun kalaki. Halata mga kababayan, hindi totoo yun. 2%, 3%, minsan lugi pa. Doble natin yung kumpanya. Gawin natin siyam yung kumpanya. Lugi! para mas malaki yung ilugi natin. Ganun po ba ang ibig sabihin ninyo? No, yun yung mga sinasabi ng mga diskaya na ipinagpipilitan ni Marcoleta, mga bossing. At sinasabi niya nga, yung pagbabalik ng pera, wala po sa batas yan. Tama, di ba? Yun yung pinipilit niya. Ba't kaya ayaw ni Marcoleta? Ayaw kaya ni Marcoleta na gano'n? Tsaka sinita niya. Sinita niya si Bentulpo nga yung sinasabi niya. Mali naman si Ramon Tulfo yung nagsasabi. Sinita niya. 1 billion daw po ang hingi ko. Tapos nagkasundo daw po sa 120 million. Baka kung totoo yung sinasabi, ni Ramon Tulfo at si Marcoleta yung pinahahaginan, baka
baka madamay yung 120 million eh, baka maisolid. Baka lang naman ho, boss, no, magalit ka sa amin. Baka magalit ka sa amin, hindi mo ituloy yung 2,000 pababa na kuryente, libre na ha, baka hindi mo ituloy yun, magalit ka. Si Mark Ramos nakakatampo. Lagi akong itinatopic sa mga content niya. Sige, hindi ko na lang itutuloy yung 2,000 na pag 2,000 ang inyong mga bill sa kuryente, sagot ko na pag nanalo ako. Baka ganun. O hindi talaga tuloy. Kasi mukhang hindi na mukhang hindi na po nababanggit yung Mark Kuryente. Mark Kuryente, halata. Sabi ni Don Pasiso. Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are then you we so should not protective of judge. this guy? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sila. Di ba? Hindi pinoprotektahan. Pero kung maipilit, maipilit. Sabi nga, Marcoleta, tayong mga Pinoy may kasabihan, huwag ipilit, dudugo ang puwet. Oh, di ba? Sabi mo yan, Mr. Chair. Ay, ano yung sabi nyo dyan sa comment section? Mark, walang puwet doon. Huwag lang ipilit. Dudugo. Walang, sorry. Hindi, nakikarried away ho ako mga boss eh. Pasensya na ho. Okay, tuloy natin to. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protecting of the disguise. Wala Kami nga ho, yun yung naiisip namin eh. Kami nga ho, yun yung nararamdaman namin eh, na pinoprotektahan ninyo yung mga diskaya eh. Di ba? Oh. was chairman of this committee. Sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. Sabi nga ho ni Ramon Tulpo, nagkaaway kami niya si Ping Lacson. Meron kami di pagkakasunduan yan. Pero pagdating sa pera, hindi mo kayang bayaran yan. Pork barrel, hindi tatanggap yan. Tama ba ako, Ping Lacson? Meron siyang ginawang trabaho, nasakop ng kanilang trabaho, tapos ano sabi? Hindi niya tinanggap. Kasi, kumbaga, ito, pasasalamat namin sa iyo dahil ganito, ganyan, natulungan mo kami. Hindi po, okay lang po, hindi namin tatanggapin kasi parte naman po, ginawa lang namin yung trabaho namin. Di ba? That's all what I did. Session is resumed. Session is resumed. Hindi siya uubra dyan kay Lacson. Siguro, bitter na din itong si Marcoleta, ano? Tinanggal nyo ako dyan. Inalaska ko pa. Si General Torre, 3 buwan lang sa pagka-PNP, tanggal na. Ako pala, 1 buwan lang, tanggal na. Mr. Alcantara, you proceed. I am questioning the proceeding, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you Yan na, nabubisita si Marcoleta. Tayo! proceed. Go ahead. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceeding. If you Miski nga taong bayan, ayaw pumayag na maging state witness yung mga diskaya Di ba? Tuloy, mga bossing. will not allow me to raise this point, maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Alis na, uwi na. Tumayo na, nag-e-empake na nung kanyang mga gamit, nag-e-empake na nung mga papel niya. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ka ng opening statement po? Ano ba gagawin natin dito? Ipag-compros Ay, gusto maipilit, wag kang pilit. Dudugo daw ang puwet. Ay, wala daw puwet, sabi. Dudugo lang daw. Wag ipilit, dudugo. without even hearing you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay Sabi ni Senator Tito Soto, mupo ka na. Pikunin talaga si Marcoleta, ano? Halata naman no, mga kababayan, bukod doon sa dyan, kita mo nga si Vice Ganda, mga bossing, napikon, pumunta doon sa Net 25, nagsusumbong. Di ba? Tuloy.
Bilang sa po, maraming tanong, activities sa of mga nakakaraang araw. Nado si Bato de la Rosa, nakaano din, nakaalalay din. Sabi, boss, mukhang hindi natin kaya to. Nag-walk out na. Hindi mo kaya si Senator Ping. Sabi ni Jane T. Resio. Alis na, Marcoleta. Ipang mga professional ng institusyon na aking siya mga tatlo po tawag. Bato, oy! Mamayang umaga, vlog ka namin. No, pagkagising nyo ng umaga, si Bato de la Rosa, mga kababayan, ang vlog natin. Kumakatok na ho, mga bossing, kumakatok na ho. Ang alino, hindi si Jose Marichan. Nakalimutan na nga ho natin si Jose Marichan. Baka nagtatampo na ho yan si Jose Marichan sa atin. Bakit to? Kada unang araw ng Setyembre, picture ni Jose Marichan, sumisilip ng gano'n, gaganyan. Di ba? Hindi, iba ang sumisilip na, kumakatok na. At tatlong nga daw, yung ikakaso kay Duterte. At nakalagay doon, may 8 pangalan na tinanggal nila, binura nila. Siguro, baka malaman ni Senator Bato de la Rosa na isa ang kanyang pangalan dito. Mamundok, magtago, magpatay ng cellphone. Di ba? Hindi, yun naman tingin ko yung dahilan nila kung ba't nila tinatanggal yung mga pangalan dun Si Jose Marichan, si Jose Marichan, cross, ICC, check. Di ba? Pa-Oktubre na ho, mga kababayan. Talagang mukhang pupunto at talagang tatapat doon sa sinasabing Oktubre. Magkakaroon na naman ng warrant of arrest. Nako po. Subalit, Panibagong sakit na naman ng ulo ng mga DDS yan. Buwan-buwan ho yata umiiyak yung mga DDS o araw-araw umiiyak yung mga DDS. itong malakang araw, ako po yung nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa institusyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan niyo ngayon upang tumulong ng buong puso. Yan. Sabi ni John Marvin Cometa, kulong si Bato, si Jinggoy at si Joel, pwede na mag-impeach next year. Sabi ho.